Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Typhoon Marce. No? Ayon nga po sa European Center, ito nga po ay isang violent typhoon dahil nga patuloy ang paglakas nito na tinataglay na nga po yung 175 km per hour. Malapit po yan sa pinakagitna at may pagbugso na po yan na abot ng 240 km per hour. Mabagal nga yung pagkilos ni bagyong Marce at yung pinakasentro nga po niya, kung makikita natin sa ating monitor, ay halos yung kalahati ng mata niyan ay nasa may parte na ng Santa Ana, Cagayan. At tayo naman sa latest forecast track ng European Center, posible nga sa coastal water lamang ng ating kalupaan dadaan yan o may chance pa rin na bumabayan at magkaroon ng possible landfall scenario sa may parte ng Claveria. So yun nga po, nakataas ang storm wind signal number 4 sa may Babuyan Group of Islands, sa northern portion ng Ilocos Norte, northern portion ng Apayao, at northern portion ng Cagayan. Storm wind signal number 3 naman sa may southern portion ng Ilocos Norte, southern portion ng Apayao, southern portion ng Cagayan, northern portion ng Abra, at dito nga po sa may northern portion ng Ilocos Sur. Kasama pa rin po ang storm wind signal number 3 ang Batanes, at storm wind signal number 2 naman sa may parte ng southern portion ng Abra, Ilocos Sur, Kalinga, Isabela, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, at northern portion ng La Union, northern portion ng Benguet, at signal number 1 naman sa may La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, and southern portion ng Isabela, Pangasinan, northern portion ng Nueva Ecija, and northern portion ng Zambales. At dito naman sa ating satellite image, makikita nga natin yung lawak at laki ni violent typhoon Marce na halos umaabot na nga po yan. Yung pinaka-extension ng kaulapan niyan, umaabot po yan hanggang sa parte ng Metro Manila at ng Laguna at Batangas. Kaya iba yung pag-iingat pa nga rin po sa ating mga kababayan dahil nga pong mapaminsala itong si Bagyong Marce, at bukod nga rito yung mga kasunod niyang posibleng sama ng panahon na nagbabanta muli sa parte ng Northern Luzon. Ito naman yung forecast track na inilabas ng Bagong Pag-asa DOST, na halos hindi naman na nagkakalayo sila ng forecast track ng European Center. Ito nga po ay possible mamayang alas 11 ng gabi ay andito na nga sa may parte ng Claveria. Possible po yan kung hindi nga po magbabago, possible po yung pinakasentro niyan ay nasa coastal water ng Claveria o posibleng bumaba ng bahagya mismo sa may parte ng Claveria. Dahil makikita naman natin kung gaano kalaki yung kanyang mata, possible yung kalahati ng kanyang sentro ay nasa kalupaan. Dito naman sa forecast track prediction ng European Center, halos parehas nga po, mapapansin natin, dadaan po yan sa mga coastal water lamang at mataas ang chance niyan na posible nga na bumaba or mag-stay lamang po yan dito sa may parte ng coastal water ng Ilocos Norte or ng dito nga po sa may Cagayan Valley. At asahan nga po natin yung masungit na panahon bunsod nga nitong ni Bagyong Marce. Sana po nakapaghanda na yung ating mga kababayan dyan dahil nga po malakas itong si Bagyong Marce. Mataas po ang tsansa ng mga storm surge at dito nga po sa mga coastal water na dadaanan ni Bagyong Marce. Dito naman po sa ating advanced weather forecast na inilabas ng European Center, bukas nga po November 8, possible nga po ay papalabas na to ng ating Philippine Area of Responsibility at meron na po tayong panibagong low pressure area. At pagdating naman po ng November 9, ito po yung magiging possible scenario natin by November 9.
By November 9 po ay tuluyan na yan lalayo sa ating bansa, habang ito nga po yung panibagong banta ng sama ng panahon. Pagdating ng November 10, ito nga po ay nasa eastern section ng Central Luzon, at pagdating po ng November 11, aangat na po yan bilang isang bagyo dito nga po sa eastern section ng Isabela. Pagdating naman po ng November 12, possible nga po kung ano po yung dinaanan ni Typhoon Marce, posible rin pong daanan nitong panibagong posibleng bagyo na na maging si bagyong Nika. At meron pa pong isang kasunod dyan na nakikita natin sa ating advanced weather forecast. Ito nga po ay isang low pressure area na papasok muli sa ating bansa. By November 13, ito nga po, posible nga po umabot to ng severe tropical storm, at hindi rin natin nirule out yung posibilidad na umabot din po ito ng typhoon category. At yung isa naman pong kasunod niyang bagyo ay posible po pag nakapasok na ng ating bansa, posible po itong maging isang tropical depression. Pagdating naman po ng November 14, ito po ay nasa eastern section din po ng Isabela bilang isang bagyo. At pagdating ng November 15, halos the same nga po yung mga dadaanan nila, no, nitong dalawa pang posibleng sama ng panahon dito po yan sa parte ng extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng November 16, siya naman po ay paangat patungong Taiwan, at may panibago pa po tayong isa pang i-monitor na low pressure area. Again, inuulit nga po natin ito pong advanced prediction ng European Center is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Patuloy po tayong maghanda bukod po dito kay Typhoon Marce at sa susunod pang bagyo na ating nakikita sa ating advanced weather forecast na banta muli sa Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.